Kaya pero ito ngayon, sir, maraming mayor na pumapasok sa droga. Kasi nga, pera. Kailangan nila ng pera para maganda yung buhay para sa kanya, pati mga anak, pati looking forward to fund the next election to stay in power. Ganun ang kultura ng Pilipinas. Pati kayo mga pulis, putang, papatayin ko kayo litsi. Huwag ninyo akong... Kasi pagka-mayor ka na, magpa-ano-ano ka lang, palutay-lutay ka lang, wala mangyari sa Pilipinas, maniwala ka. Lalo na yung mga mayors na pumapasok sa droga, yan ang dapat unahin patayin. Ako yung nagsasabi, I will protect the city. Ano? Putang, pagka-hipokrito ko naman. Huwag na lang akong mag-mayor kung wala akong gawin. Kaya ang nawa sinabi ko, stop or patayin kita. This is recognized. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. Just to make of record na sinabi ng dating presidente na yung mga mayor na suspected na involved sa drugs dapat patayin. That is not an acceptable statement ng isang naging presidente tungkol sa mga naging kasama niyang nagtatrabaho sa gobyerno ng mga mayors. For everyone, whether mayor, whether maliit na drug suspect, kahit pa yung mga high-value targets, may due process. And the president of all dapat ang nag-uphold niyan. So unacceptable po sabihin na ang mga mayor na drug suspect ay dapat patayin. For the record, Mr. Okay, Chair. ganito yan. Yung word na due process, sir, yun talaga ang... I am not trying to belittle the democratic principles of our country. Pero yung due process, sir, yun ang pinakamahirap. Pagka pinailan mo ng kaso due process, it will take years. At kung may abogado yan, sir, matapos na lang ang termino ng animal, wala mangyari. Ilabas na lang natin yung totoo. Alam mo, pagka-mayor, pagka-sindikato, hindi mo matanggal yan. Hindi mo basta-basta matanggal yan. And they are there, so many stories abound. Hindi na ako kailangan magbigay ng example sa inyo. Nakikinig ngayon, huwag kayo magpili ng mayor na pitsugin. Kasi wala talagang mangyari. Just for the record again, Mr. Chair, with thanks to Senator Villanueva, unacceptable na sabihin ng isang dating presidente, or kung sinabi ninyo noon, nung presidente kayo, na ang sino mang suspect, maliit man, malaki, mayor, na suspect sa drugs, ay dapat patayin. Kasi may due process po. Salamat kayo, Mr. Chair. Salamat, Senator Villanueva. That is my stand. If you do not agree with me, I'm sorry. But I'm dealing with a serious problem of my country. Hindi mo madala sa pakiusap yan. Sabihin mo, putang ina, huminto kapag hindi, tutudasin kita. Tapos kung pagkaganong ka lang, do not do that because that is not good. Do not commit na. Kung ganun ang ugali mo, huwag ka nang mag-mayor, huwag ka nang ma-presidente, gago ka. Hindi mo alam kung anong gawin mo. Maswerte kaya bigyan pa ako ng pagkakataon maging presidente, ubusin ko talaga kayo. Tanginan ninyo. So, ang Davao ngayon, maganda na. Tapos naman sila lahat. Napatay naman. Wala naman siguro maragdag. Kung may gusto, sige. I'd like to express my apologies, especially to Senator Ontiveros, kasi sensitive sa mga ganitong, yung karakter ko, gano'n talaga. Gano'n talaga ako. Bastos ako. Walang hiya ako kasi
galing ako sa baba. Salamat Class kayo, three, Mr. ako- Chair. Thank you. Hindi ako sensitive. Ayaw ko lang talaga ng bastos. Ayaw ko ng walang hiya. Lalo na pag pinag-uusapan natin Kaya ang ako- seryosong bagay ng war on drugs saka Kaya extrajudicial killings. ako bastos lang. Salamat kayo, Wala ang Mr. hiya Chair. talaga ako. Yan ang totoo. Siguro, hindi ako dadating itong pagka-presidente kung hindi ako bastos at hindi ako walang hiya.